Magandang umaga po sa bawat isa at sa mga bawat isang nakikinig ng ating sumusubaybay sa ating pamamahayag sa kanilang mga tahanan. Isa pong pagbati. Noong nakaraang linggo ay makita natin ng tayo ay nandun pa rin sa pag-aaral sa aklat sa sulat ni Pedro, sa mga unang sulat niyan. Yan ang ating tinitingnan sa ating series. At noong mga nakaraan, bago nito ay tinignan natin ang kanyang pamamahayag tungkol sa ating submission. Yun ang kanyang binigyang pansin. At kung mapapansin natin sa ating tinitingnan teksto ay merong parang format na makikita natin dyan. At ang ating teksto sa umagang itong titingnan ay nasa unang Pedro, mga talatang 2 at verses 21 to 25. At ganito ang pagkakasabi ng mga talatang itong titingnan natin at aking babasahin. Sapagkat bukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y nagdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Siya mismo ay nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay na may sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang ligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ngayon pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po'y dumako sa panalangin, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami muli nagpapasalamat at kami magkasama-samang magbubulay-bulay ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito na nawa ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin sa pag-aaral namin ng iyong salita. Iniling namin, Panginoon, ang bukas na isipan, bukas na puso, upang ang iyong salita ay matanim sa aming mga puso at tumiyang bunga. Magamit namin ito, Panginoon, sa aming paglakad ng may kabanalan ayon sa iyong salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito, maging sa aming mga sumusubaybay ay nawa makita nila ang iyong salita, makatulong sa kanilang pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Titingnan po natin itong ating teksto. Doon tayo nagsimula sa submission to authority. At pag titingnan natin ang ating Biblia, kung sasabayan nyo ako doon at tututok natin ang ating mga paningin dito sa ating Biblia, makikita natin na tayo ay nagsimula sa isang sapagkat ukol dito. Yan ang sa verse 21 ay yan ang ating makikitang panimula nitong tekstong ito. So ibig sabihin, meron siyang pinanggagalingan at babalikan kung titingnan natin ito. Ano yung binabanggit dito ni Pedro na ating babalikan? So kailangan natin balikan ang mga talatang 20 at dito ang sinasabi niya, sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkasala at hinampas dahil dito, ay iyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito, ay iyong tinanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So dito manggagaling ang ating tekstong tinitingnan sa umagang ito, no? At yun ang sunod-sunod. Doon ang galing
ang ating panimula. So, ng context nandoon. Doon sa mga gumagawa ng mabuti, ngunit sila'y nagdurusa dahil sa paggawa nyon. So ano ang ating dapat maging attitude? Ano ang ating dapat gawin? Ano ang pinapakitang halimbawa dito ng Panginoon? At dito nagsimula ang panawagan, nagsimula ang pamamahayag tungkol sa atin. For this, sa ESB, for this is a gracious thing which when mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. Kung makikita niyo sa English Bible, sa ESV, makikita niyo may mga word dyan na for this, ulit-ulit. For this is gracious thing. But if you do good thing and suffer for it you endure, this is a gracious thing for the sight of God. Verse 21, for this you have been called. So makikita natin paulit-ulit yung word na for this at yung reason. Una makita natin yan, pag binalikan natin sa verse 15 ng 1 Peter, for this is the will of God. Be subject to the Lord for the sake of every human institution. Yan yung unang tiningnan natin. At isang ganun din na lingwahe sa verse 19, for this is a gracious thing when mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. Ito sinasabi niya sa mga servant. Servant, be subject to your master with all respect. At sa mga ito, isang uling ganon. Sa verse 21, for this you have been called because Christ also suffered for you, leaving you the example so that you might follow His step. Ang pinanggagalingan niya dyan ay when you are suffering unjustly, and this is a gracious thing in the sight of God. So makikita natin yung pagkakasuy-suy doon sa 1 Peter na makikita nating madali na ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang bagay. Sapagkat dito tinawag tayo sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa. So dito mag-iinog ang ating mga pag-aaral sa umagang ito. At sa umaga ito ang isang mensahe nais kong ibigay sa bawat isa. God has provided us an encouraging example in Christ in our call to endure suffering and unjust treatment. Tayo bilang tao, ayaw natin ng maka-experience ng suffering. As much as possible ay iniiwasan natin ito. Ayaw natin ng ganong kalagayan. At may mga nagtuturo na ang isang Kristiyano, pag sila ay nagmadaan ng suffering, ay ang Diyos ay hindi kinalulugdan sila. Pero ang ganong kaisipan ay hindi tama sapagkat sa tinitingnan natin, ang ating unang makikitang punto dito, you have been called to suffer. Our vocation is a call to suffer. Ang ating panawagan, tayo ay tinawag ng Panginoon sa ganong bukasyon. Kaya sabi dito, for to this you have been called because Christ also suffered to you. So ito ang unang puntong titingnan natin. You have been called to suffer. Maliwanag yan na mababasa natin sa verse 20. Sapagkat ukol dito tayo tinawag. Tinawag tayo para doon. Tatandaan natin na hindi ang anumang kapigatian o suffering, hindi ito sumpa ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin na dumadaan tayo sa mga ganong pag-uusig, suffering. Huwag natin itong titingnan na sumpa ng Diyos.
Suffering for Christian is not a curse, hindi sumpa, but a calling for them who walk in the way of their master, who went to accomplish that salvation. Yan ang unang panawagan. Ang panawagan para tayo ay magtiis. Ang panawagan na tayo ay magdusa. Hindi natin mawawala sa atin na tayo dumadaan ng mga gantong mga pagdurusa. Minsan mga inescapable suffering. God does not make pag tayo dumadaan ng mga pagdurusa, ang Diyos din ang nagpo-provide sa atin ng biyaya na magampanan natin itong mga pagdurusang pinagdadaanan sa atin, lalo na kung ito ay pamamaraan ng Diyos para tayo ay hubugin. Suffering for Christian is not a curse, but a calling for those who walk in the way of their master. Pag tayo dumadaan magsubok, hindi dapat nating parang tayo ay mga biktima. We are not a helpless victim in our affliction, pero sa ating mga suffering na dumadaan sa atin, tayo ay merong dapat tinitingnang pag-asa. We can overcome that because we are filled with the hope in Jesus Christ, the hope of glory. We are called to bear affliction if we consider our calling and the one who issued the call. So pag tinitingnan natin itong panawagan na tayo ay dumadaan ng pagsurusa, ng suffering, tatandaan natin na ang Diyos ang tumatawag at siya din na nag-ordain ng panawagang yon. Marami kasi sa atin na ayaw natin yon. Personally, ayaw natin ng paghihirap. Personally, ayaw natin nun. Ayaw natin ng mga sakit, pain. No man would like to endure that unless kung meron siyang makukonvinsin siya na merong higher purpose itong kanyang pinagdadaanan, na itong kanyang pinagdadaanan na mga pagdurusa, kapighatian, pagsubok ay may mabuting idudulot sa kanya. Merong higher purpose siyang nakikita doon sa pinagdadaanan niya. At ito ang binibigay sa atin ni Pedro, yung higher purpose kung bakit kaya nating pagtagumpayan ang mga kapighatian na yon, even that unjust treatment, even all that suffering, because we have a higher purpose na tinitingnan. Believers, itong mga mananampalataya na nag-i-endure nitong pain, they are fulfilling a vocation. They can stand fast sapagkat nandun ang biyaya ng Panginoon na mabata, mapagdaanan itong mga pagsubok na ito. Kaya nga si Pablo ganito sinabi niya sa Colossians chapter 1 verse 24, ganito sinabi niya. Colossians chapter 1 verses 24, ganito sinabi ni Pablo. Ngayon, nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo at sa aking laman na pinupunuan ko ng kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Yung kanyang paghihirap ni Pablo, ang sinasabi niyang ito ay nagiging kabahagi siya
sa mga paghihirap ni Kristo. Hindi ibig sabihin na yung ginagawa nating paghihirap ay para mapunuan yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi kailanman ganon. Kundi it speak of the communion, the precious and intimate communion or fellowship in the suffering of Christ. Na siya ang ating pinuno, siya ang ating master. Kung anong pinagdaanan niya, ay mapagdadaanan din natin. Walang mahigit na estudyante sa kanyang guro. At ang ating Panginoon, pinagdaanan niya mga bagay na ito upang ipakita sa atin na tayo din ay dadaan ng ganong sitwasyon. It is a vocation. Pag ang Panginoon ang tumawag sa atin, what is our attitude? What is our duty? Our duty is to obey. Marami sa mga mapapanood natin sa mga television, yung mga television preacher na sinasabi that God will always will healing and prosperity sa kanya mga tao, sa kanya mga pinili. Pag ikaw nagsasuffer, wala ka sa kamay ng Panginoon. Ito ay distortion ng biblical truths. Our vocation is to suffer. May kita natin na may mga pagkakataon, may mga mananampalataya na dumadaan ng mga karamdaman o sinabi nating terminal disease. Dalawang bagay ang pwede niyang isipin. Pwede niyang tingnan ito bilang sumpa ng Panginoon o pwede niya itong tingnan bilang probidensya ng Panginoon na even na siya'y dumadaan doon, makikita niya na ang buhay na ito ay hindi ito ang katugunan ng lahat, kundi ang ating pag-asa lamang ay nasa Panginoon. Kung wala tayo sa Panginoon, ang ating usual na attitude, ang usual nating pagtingin sa buhay, na ang buhay na ito ay we only experience futility. Walang kahulugan, walang saysay ang buhay pag tayo wala sa Panginoon. Pero pag tayo ay nasa Panginoon, iba ang pagtingin natin ng buhay. Soul that is captured by the truth of the gospel will always see that all things work together for those who love God. Ganon ang ating magiging mindset. Pag may dumadaan man tayo ng mga pagdurusa, pagsubok, ang ating laging tinitingnan doon na mas mataas ang pamamaraan ng Diyos and all things work together for the good of those who love Him. Romans 8:28. Mahirap tanggapin ang ganong katotohanan sapagkat sa sarili natin, ayaw natin noon. Pero pag tinitingnan natin, if we will subject ourselves to the providence of God, we will see everything that it will just fall into place by the providence of God. We will not see life as futility, but we will see life that all things work together for the purpose, for His purpose. Take for example, Job. Si Job, ang kanyang buhay, dumaan siya ng mga pagsubok. Kaya nga sa sinabi niya sa Job chapter 1 verses 21, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Matindi. Sa kanyang paghihirap na ang kanyang sarili ay puno ng bukol, pigsa, namatay lahat ng mga anak niya, ang kanya nasabi ito, the Lord gave, the Lord take away. Blessed be the name of the Lord. Kahanga-hanga. At ang naiwan lang sa kanya, yung kanyang asawa. Anong sinabi niya? Sumpain mo na ang Diyos mo sa pinagdaanan mo. Imbes na naging encouragement sa kanya, kung naging paraan pa para siya ay ilog mo. And
ito ang reply ni Job. Shall we indeed accept good from God and we shall not accept adversity? Job chapter 2 verse 10. Bagamat si Job ay dumadaan ng ganong mga pagsubok, nakita niya pa rin ang kalakihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi na siya nagpatalo doon na he will endure that pain, that suffering, itong mga pigsang masakit sa kanya, mula ulo hanggang talampakan. And yet, in his suffering, he says, though he slay me, yet I will trust him. Tindi. At sinabi niya, I know that my Redeemer lives and he shall stand to the last of the earth. Yan ang isang Kristiyano na makikita natin kung paano na tinitingnan ang mga problema sa kanyang buhay. Kaya nga sa buhay ng Kristiyano, suffering is a call, it is our vocation. It is commendable to accept suffering with patience because we have been called to that very thing. Itatandaan natin, ang kinakausap ni Pedro dito ay mga slave na dumadaan ng pagsubok. Yan ang pinaka-context ng 1 Peter. Mga mananampalataya na dumadaan matinding pagsubok. And yet, they can accept it. They see the providence of God in their lives. So, ang tanong natin, bakit tayo tinawag ng Diyos na mag-suffer? Why are we called to suffer? Sa verse 21 nalalagay dyan, sapagkat ukol dito tinawag, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo. Because Christ also suffered, ano sinabi? Living as an example that you should follow its step. Yan ang maliwanag sinasabi niyan. Sa verse 21. Because Christ suffered, leaving you an example that you might follow in His step. Merong iniwang halimbawa ang Diyos. So kung tinawag tayo sa bukasyon ng suffering, ipinapakita sa atin dito na ang Panginoon ay dumaan doon. Kaya nga yung mga katuruan na sinasabi sa atin na ang isang Kristiyano lagi dapat siyang masaya, lagi siya dapat na pinagpapala, ay medyo questionable yan. Sapagkat makikita natin na even sa Biblia, ay meron tayong makikita mga tao na naghirap dahil sumunod sa Panginoon. Take for example, Peter and Paul. Nung middle of 80-60, si Paul at saka si Pedro, Peter and Paul, ay ipinapatay sila ni Nero sa Roma. Sinintensyahan sila na ipapapatay ng crucifixion, yung pagpapako sa krus. Mga alagad ng Panginoon to. Pero isang bagay ang sinabi ni Pedro, kung pwedeng ipako sila ng pabaliktad, kasi tinitingin sa salina, they are not worthy to die the same manner as the Savior. Kaya sila namatay, ang nila, patiwarik sila, pabaliktad na krus. Mga alagad ng Panginoon to. And yet, hindi sila naitsapwera sa panawagan ito, sa panawagan ng paghihirap. Salamat tayo sa Pilipinas dahil malaya tayo nagagawa itong pagsasama-sama. May mga lugar sa buong mundo
May lugar sa mundo natin, may mga lugar na hindi bawal itong ginagawa natin. Bawal ang magtipon-tipon para magpuri sa Panginoon. Bawal ang mamahayag ng salita ng Panginoon. Pero yet, sa ganong sitwasyon, makikita natin marami ang mga nagpapatuloy pa rin sapagkat ang nananawagan sa kanila ay hindi tao kundi Diyos sa kanilang pagmamahal sa Panginoon. Pag tayo ay nasa ganong kalagayan, magagawa pa kaya natin na gawin ito? Magkakaroon pa ba tayo ng desire na pupunta sa iglesia kahit patago para magsamba at mag-fellowship? Minsan mga bagay na hindi natin pinapahalagan, parang tingin natin okay lang. Pero pag tayo ay nasa ganong sitwasyon, papahalaga natin bawat segundo, bawat oras na tayo nakakasama-sama, nakikinig ng salita ng Panginoon, sapagkat tayo ay in restriction. Na-experience na natin yan. Ilang taon din tayo hindi nagkasama-sama. Mga bagay na pwede nating ipasalamat. We are called to suffer because Christ is our example of that suffering. So ang challenge sa atin, kung tayo ay dumadaan ng mga pagsubok, mas lalo pa na ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Marami sa atin ang nagkukulang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, nagkukulang sa panalangin, at ito'y mga bagay na ito na nawa ito'y panariwain natin sa ating buhay. Kung kaya ang mga Kristiyano ay laging talunan o laging mahina sapagkat hindi sila kumakain ng salita ng Panginoon na makapaglalakas sa kanila na kaya nilang mapagtanggungbayan ang mga gantong sitwasyon. Kaya we feel defeated. Wala ang empowerment ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Yan ang una makikita natin. We are called to suffer. Pangalawang bagay na nabanggit na natin, we are called to suffer because we have an example. You have an example to follow. Christ, who suffered from the cross. He suffered injustice. At isang bagay na makita natin dito napakaganda sa Panginoon, no? He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. Bagamat siya'y dumada ng mga pagsubok, ang sinasabi sa atin na kailanman ay hindi nagkasala siya sa kanyang pananalita. He committed no sin and no deceit was found in His mouth. Ano bang ating kadalasang epekto pag tayo ay nasisikil? Di ba pag tayo ay nasisikil, ang kadalasan nating tendency sa atin ay makipag-away or magiganti or gamitin ang ating bibig para magsalita ng mga bagay na hindi maganda. Yan ang ating nature. Ayaw nating natatapakan at gusto nating makipag-away. Pero dito ang sinasabi sa atin, ang ating halimbawa na ating Panginoong Kristo ay kailanman, bagamat siya'y dumada ng mga pagsubok na ito, pag-aalipusta, paninirang puri, lahat ng mga bagay na masasama, ang kanyang ibinalik ay kailanman hindi siya nagkasala. At makikita natin sa mga susunod na inisa-isa dito, ang halimbawa ng Panginoon pinapakita sa atin. Anong sinabi niya? Verse 22, siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Isang bagay. Pangalawa, nang siya'y inalipusta, hindi siya gumanti. Nang siya'y nagdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa mahatol na may katarungan. At sa mismo
ang nagdala ng ating kasalanan. So isinasya ni Pedro dito ang ating halimbawa. The perfection of the sufferer. Ay isang bagay na maisip natin dito pag tayo dumadaan or isang ilustrasyon na pwede nating tingnan pag tayo ay dumadaan ng mga kapigatian o pagsubok o mga problema. Ang isang pwede nating tingnan katulad ng mga atleta. Sabihin natin yung si Hedilyn Diaz, no? Siya ang ngayon nanalo siya doon sa weightlifting, gold uli. Pero ang sinasabi niya, through the process, hindi madali. Merong yung pagkain niya ay nakadieta kasi tumaas ang kanyang timbang. Merong mga pain na nararamdaman siya para ito ay ma-achieve niya. Merong training. At yung sa buhay Kristiyano, ang training, itong mga bagay na nagpapatibay sa atin, itong mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Minsan bagay na makikita natin pag tayo dumadaan ng mga problema, ito minsan tayo nakakalapit sa Panginoon. Pag ang lahat ng bagay ay maluwang, okay, hindi natin naaalala ang Panginoon. Pero pag sandamakmak, patong-patong ang problema, saka tayo nakakalapit na ipag-pray o tumatawag tayo ng help sa iba na ipag-pray tayo. Itong mga bagay na ito ay tingnan natin, tayo ay tinitrain ng Panginoon sa mga bagay na ito para tayo lumalim sa ating pag-asa. Or ang isang example din na pwede nating tingnan, yung mga pasyente na dumadaan ng mga surgery. Kailangan niyang pagdaanan yung mga pain ng surgery. Bakit? Para sa gumaling. Ganun ang isang ehemplo na pwede nating tingnan sa buhay ng Kristiyano kung bakit tayo dumadaan ng mga ganito. Para tayo tumatag. Para tayo ay maging malapit sa Panginoon at maintindihan natin ang mga bagay na ito para lumago tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Minsan isang Kristiyano, pag hindi siya nililiglig ng Panginoon, magiging bonsai siya, hindi siya lalago. Minsan tayo binadada ng Panginoon sapagkat may mga tinatanggal sa atin sa pamagitan ng mga sitwasyon na yon, mga kapigatian, mga sitwasyon na dumaraan sa atin para natatapyas yung mga kaisipan nating mali, natatapyas yung mga bagay na mga desire natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon o inaayos tayo ng Panginoon para tayo makapaglingkod sa Kanya. Sapagkat normal sa atin na nais nating laging gawin kung anong nais ng ating sarili, hindi ang kalooban ng Panginoon. And that is the key to the treasure to contemplate to the suffering of Christ at the cross. Balikan natin ang kanyang mga ginawa doon sa cross, yung pinagdaanan niya, yung pag-aalipusta sa kanya. If we meditate on those things, makita natin na hindi ganong kadali ang pinagdaanan ng Panginoon upang tayo ay maligtas. Ang kanyang pinagdaanan dun sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan, ang pag-aalipusta sa kanya ng mga tao na hindi niya namang ginawa. The suffering of Christ were not result of sin, but by our sin, we treat God with ingratitude and rebellion. Ang Diyos na, ang Panginoon, hindi siya nagkasala, pero yung kasalanan natin na kanyang dinala. Sabi nga ng mga Puritan, that sin is an attempt to murder God. Jesus does not deserve to suffer at all.
But he voluntarily, he willingly do that for our salvation. Kaya makita natin dito na may reference na binanggit dito, binalikan ni Pedro ang isang talata sa Old Testament para ipakita sa atin na Jesus Christ voluntarily submitted himself to accomplish the redemption of his people. Isaiah 53 is speaking of that suffering servant. The suffering that is unspeakably glorious result at ito ay pinagtagumpayan ng Panginoon upang ikaw at ako ay maligtas, upang ikaw at ako ay mapagtagumpayan natin ang hamon ng mundong ito. Peter pointed us to Jesus Christ as an example. Sa ating pamamayag, hindi natin dinadala ang tao para doon sa picture, kundi idala tayo doon kay Kristo bilang ating halimbawa. To commit to Jesus Christ. Doon natin ituon ang ating paningin sa ating Panginoon sa Kristo. Jesus prevailed yung mga affliction ng kanyang mga kaaway. Hindi niya binigyan ito ng pandaraya, kundi ibinigay niya pa rin ang katotohanan. At ito din ang isang hamon sa atin na pag tayo dumadaan ng mga pagsubok o yung mga alipusta, panininampuri sa atin, ang laging ilalagay natin, ang ating ibabalik ay ang katotohanan. Speaking the truth and love even to those who abuse us. Mahirap ito. Pero sa biyaya ng Panginoon, ito'y kaya nating gawin sapagkat ang Panginoon ang ating ihemplo. Dinadala tayo ni Pedro na balikan natin ang ginawa na kaya isa-isa niya sa atin dito. Ano ba ang mga ginawa ni Jesus na pwede nating maging halimbawa sa ating buhay? Mahirap yon kung sa ating sariling kakayanan lamang. Pero kung ito'y dadalhin natin, ipapanalangin natin sa Panginoon, siya ang magbibigay ng biyaya sa atin. God will give us the patience on this suffering. Pag inisa-isa natin yung mga pinagdaanan ng ni Jesus, no? Makita natin yung kanyang unang sermon doon sa Nazareth. Maraming tao ang nagalit sa kanya, they will enrage. Yung kanya mga disipulo hindi maintindihan ang misyon ng Panginoon, na sinabi na pa nila na parang nasisiraan ng isipan ng Panginoon. Yung mga Pariseo, mga Saduceo, maging yung mga ordinaryong tao ay merong hindi nila maintindihan ng Panginoon, sinisiraan nila ang Panginoong Jesucristo. And yet, in all these things, Jesus Christ endured it silently. With those suffering, na pwede siyang magbanta, kaya niyang gawin yon. Na pwede siyang magsumpa, kaya niyang gawin yon. And yet, He suffered it silently. His constant affection was born yung kanyang security sapagkat ang kanyang pinangahawakan ay ang Diyos na siyang kumikilos. Sabi niya dito, ipinagkakatiwala niya ang kanyang sarili doon sa mahatol ng may katarungan. Kaya nga pag binabalikan natin ang ating pinag-aralan, vengeance is the Lord, not mine.
Ang Diyos ang paghihiganti, nasa Diyos ang paghihinti, hindi sa ating sarili. Kaya pagbabalikan natin ang binigay ng Panginoon ang tabak sa estado, sapagkat siya ang magbibigay, siya ang pagganap ng kahatulan at hindi sa ating mga kamay ang paghihiganti. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa tunay na nagbibigay ng paghahatol. Kaya nga, mahirap tanggapin ang mga katotohanan ito. Sapagkat sa sarili natin, gusto natin makipaglaban. Sapagkat sa sarili natin, gusto nating makaganti. And yet, ang pinaka-example na binibigay sa atin, and Jesus hindi siya nagkasala. Hindi siya nagbigay ng he endured affliction silently. Because he believed na ang tunay na kahatulan ay nasa Panginoon lamang. Maaaring sabihin natin na ay may mga tao na isahan tayo, nagwagi sila, pero sa kahuli-hulihan, tatandaan natin, the final judgment is with the Lord. At doon tayo umaasa ang ating pag-asa sa Kanya. So yun na yung pangalawa. So tiningnan natin ang ating ang panawagan ng Diyos sa atin ng pagdurusa o kapigatian o ang panawagan ng pagdurusa alang-alang sa Panginoon. We have been called by God to suffer. That is our vocation. Ang pangalawa, you have an example in Christ. At yun ang inisa-isa sa atin. He is willing. We should be willing to follow His example of suffering. Isang bagay na pwede nating tingnan dito, no? Ito yung kadalasang mga ginagamit, no? Yung last phrase ng verse 24, dahil sa kanya mga sugat ay gumaling kayo. At tingnan natin itong part na to. Kadalasan ginagamit ito, maraming gumagamit ito ng mga word faith ministry, no? Na pinoproclaim nila na God is ang kalooban ng Panginoon ay laging pagalingin tayo. May mga ganong grupo na ito ang ginagamit pag nagpapanalangin para sa may karamdaman. By His stripes, we are healed. Itong bagay na ito ay dapat nating tingnan na kadalasan mali ang paggagamit ng talatang ito when it applies doon sa healing. Sapagkat sa Isaiah, may kita natin dito, it has nothing to do with the cure or physical disease or ailment, but ang sinasabi ditong kagalingan, it has to do with the healing na because of our sin, the consequences of our sin, we are healed by the stripes of God. Yung kanyang ginawa dong paghihirap sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang mga latay doon na natanggap ng pagpapahirap ng mga tao. Sa mga latay na yon, ang ating kasalanan ay napagaling. Ang ating kasalanan ay nabayaran ng Diyos. Kung kaya sa mga latay na natanggap ng Panginoon, tayo ay makakalaya sa kasalanan. Hindi ito binibigay na parang blanket offer na
tayo ay magagaling sa ating mga karamdaman. Sapagkat makikita natin na may mga mananampalataya din na napaka-faithful nila, and yet, namatay sila of illness. They succumb to terminal illness. Ang tatandaan natin, ang tunay na kagalingan, the comprehensive healing ng ating kaluluwa ay magaganap lamang sa final resurrection. Hindi dito. Pero bagamat ganon, nakakaranas tayo ng ambon ng mga dapat na ma-experience natin sa pagbabalik ng Panginoon sa ngayon. Kung kaya tayo ay gumagaling pag pinapanalangin natin, ito ay biyaya ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na itong salitang ito that we will claim na when you speak this word, you will claim this word, ay hindi ka na gagaling ka sa iyong karamdaman. Hindi ganon ang pagkakabanggit dito. Kasi kinote ito sa Isaiah, this referring to the healing of our sin. Ito, maingat tayo sa paggamit nito. No? Hindi sa blanket na parang pag kinilay mo siya na, by your stripe we are healed. It speak about our sin that being healed by God because of His suffering. Yung ating suffering servant. Pero bagamat ganoon, ay nararanasan natin ang kanyang kagalingan sapagkat ito'y mga pagpapala, mga biyaya ng Panginoon na dapat noon pa natin mararamdaman o ma-experience ay na-experience na natin ngayon. The healing of the punishment of sin. Kung kaya tayo ay may ganap na kalayaan na matatanggap sa Panginoon. So ito yung pangalawang tinitingnan natin. Tayo ay tinawag ng Panginoon para sa pagdurusa. It's our vocation. Why? Because we have a model, our example in Christ na nagdaan ng mga pagsubok na ito. At hindi nagtatapos doon. Sa kaduluduluhan, meron siyang binanggit, sapagkat kayo'y katulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastor at tagapamaghala ng iyong mga kaluluwa. We have a shepherd and an overseer, a guardian to return to. So meron tayong mababalikan kung tayo mga tunay na anak ng Diyos, ang ating Panginoon, ang ating pastol, at ang ating tagapangalaga. Ito'y isang magandang consolation, isang magandang pwedeng panghawakan natin na anuman ang pinagdadaanan natin, masakit man ang mga pinagdadaanan natin, meron tayong malalapitang pastol na mga ngalaga ng ating kaluluwa. Meron tayong tagapangalaga. For you are like sheep who go astray. Ito yung binanggit, itong ating kalagayan. This is our behavior. Na bagamat tayo ay dinadala ng Panginoon sa kanyang kawan, ano ang kadalasang ginagawa natin? We want to go away. Kaya nga tupa ang ginamit niya dito sapagkat ang mga tupa pag pag iniwan mo sila, magkakawatak-watak sila kung saan sila pinapupunta. Kaya nga mayroong parabola ang Panginoon ng nawawalang tupa. Nandun ang kalawit ng Panginoon para tayo ay ibalik. At nandun ang kanyang staff para tayo ay samahan, pangalagaan. Kung iiwan tayo sa ating mga sarili, we always want to wander away. We always want to stay away from God. Kaya maganda yung pagkakagamit ng metaphor dito as shepherd. God is our shepherd. Hindi sa upahan, He is the good shepherd. Sapagkat kung ang ating Panginoon ay upahan, ay kailanman hindi tayo mapapangalagaan, pababayaan tayo.
iiwan tayo. Kung ang Panginoon ay isang upahan, hindi niya kaya tayong pangalagaan. We will be scattered. Kaya ang Panginoon tinawag na din ang mga pastor, di ba? Bilang mga pastol na mga kawan. Pag ang dyablo binagsak niya ang pastor ng isang iglesia, ang tendency, ang mga mananampalataya ay magkakawatak-watak. Kaya napakahalaga. May kita natin dito, ang metaphor na ginamit niya, the shepherd that define his identity, that is a good shepherd. Sa John chapter, sa John may kita natin that sinasabi niya, I am the good shepherd, I know my sheep, and I know my own, and the fathers know me. Even so, the Father, I lay down my life to the sheep. The other sheep which are not in the fold, then I also must bring, that they may hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Kaya nga, pag ang tupa, ang isang mananampalataya ay tunay na tupa ng Panginoon, makikinig siya sa salita ng Panginoon. Dalawa lang pwede natin makita. Either kambing o tupa. Ang kambing manunuwag yan. They will not follow kung anong naisin ng Panginoon. Pero pag tupa siya, ano man ang salita ng Panginoon, pakikinggan niya. Kaya Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He is the good shepherd. And He will constantly watching our well-being. Yun ay isang magandang pangako na pwede nating pangawakan sa Panginoon. Kaya pag minala natin yung confrontation ng Panginoon kay Pedro, sabi niya, Simon, son of Jonah, do you love me? Ang sinabi ni Pedro, yes Lord, I love you. Ang sinabi ng Panginoon feed my sheep. Feed my sheep. Hindi hingin ng Panginoon na i-entertain niya yung mga sheep o lasunin yung mga sheep, kundi feed my sheep. Isang ehemplong pinapakita sa atin dito na ang Panginoon natin ay nandyan upang tayo ay i-guide sa tamang daan. Kung bagamat tayo ay dumadaan ng mga pagsubok, pinakita niya sa atin ng ehemplo ang binagdaanan ng Panginoon. Pero sa kaduluduluhan makita natin na siya ay isang pastol na magkikare sa atin. At yan napakaganda. At the end of the day, makikita natin, ano man ang pinagdadaanan nating kahirapan, pagsubok, meron tayong pastol na mangangalaga sa atin ng ating kalagayan. Isang pastol na siyang magdadala sa atin sa malinis na batisan, sa matabang damo na pagkapapakain sa atin. Hindi nagtatapos sa pastol ang binigay na example dito, ang binigay na metaphor para sa Panginoon, isang tagapangalaga, overseer, guardian. Or sometimes sabihin nating supervisor. Ang sa Greek ito, ang ibig sabihin nito ay episkopos. So ang root nito ay yung word na scope. Mga word na may mga word na may scope? Telescope, microscope, stethoscope. Kadalasan mga instrumento yung ginagamit para makita yung mga maliliit na bagay o tingnan yung mga bagay na sa malayo. So, to enhance yung ating pagtingin. So, pag may episkopos, ang ibig sabihin nun, parang supervisor.
Siya, ang ibig sabihin nun, sa Grego, na siya ay darating unannounced para makitingnan yung tropa, yung troop, kung nakahanda na para sa gyera. At ganon ang Panginoon natin. Sa atin, hindi natin alam ang ating mga kalagayan, pero ang Panginoon, alam na alam niya ang ating kalagayan. He knows our condition. He knows our heart. Alam niya kung anong level ng ating kaluluwa. Siya ang ating bishop. Hindi lang natitingin sa atin, kundi mangangalaga sa atin. So ito yung panawagan ng Panginoon. Ang Panginoon natin bilang ehemplo ng suffering servant, dito sa ating tinitinang talata na ang Diyos ay tumatawag sa atin sa punto ng pagdurusa, sapagkat binigyan tayo ng ehemplo ang ating Panginoon na dumaan ang magdurusa. Bagamat siya nagdusa, hindi na siya nakitaan ng kasalanan sa kanyang pananalita, kundi bagamat siya binigyan, pinakitaan ng anumang mga pang-aalipusta, pagtrato na hindi maganda, nandun pa rin ang pagpapakita ng kabutihan. Yan ang ating Panginoon. At sa dulong tingnan natin na meron tayong pastol at pamalaga ng ating kaluluwa. Mga kapatid, ito ay isang hamon sa atin na sa ating buhay, huwag tayong manghinawa kung tayo may dumadaan ng mga kapigatian, dumadaan tayo ng mga pagsubok, sapagkat ang Diyos ay naging nariyan. Tingnan natin ang mga pagsubok na ito bilang hamon na dadala sa atin upang lumago sa ating pananampalataya, upang magdala sa atin na ang ating Panginoon ang ating pag-asa ng ating buhay. At doon, siya ang may pangalaga ng ating kaluluwa. Sa ganung paraan ay huwag tayong manghinawa na ang ating pag-asa natin ay nasa Panginoon lamang. Manalangin tayo. Panginoon, nakikita namin, Panginoon, na mahirap ang hamon ng iyong salita, kung paano namin dadalhin ang mga pinagdadaanan naming kahirapan, pinagdadaanan naming kapigatian, pang-alipusta, pagdurusa. Dalangin namin, Panginoon, na patatagin mo ang iyong mga anak sa pamagitan ng iyong salita, na dumating man ang mga sitwasyon na ito'y handa ang aming mga buhay na tingnan ang pinakapag-asa namin ay nasa inyo lamang. Dalangin namin, Panginoon, na huwag mo kaming pabayaan, patuloy mo kaming alagaan bilang aming pastol at tagapangalaga. Kung kami man, Panginoon, ay napapalayo sa iyo, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming dalhin, ibalik mo kami, Panginoon, sa iyong kawan. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pangangalaga. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa iyong mga anak. Kung kami man, Panginoon, ay naroroon na at nagkakasala laban sa inyo, dalangin namin, Panginoon, na bagabagin mo ang aming kalooban at ibalik mo kami, Panginoon, sa tamang landas patungo sa iyo. Huwag mo kami, Panginoon, pabayaan na makaalpas. Huwag mo kami, Panginoon, pabayaan na patuloy na mamuhay na may kasalanan. Bagkos dalangin namin na ibalik mo kami sa iyong tamang daan upang maranasan namin ang iyong pag-ibig, patuloy na maranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan at ang iyong mga pagpapala. Dalangin namin, Panginoon, na kung kami, Panginoon, ay dumaraan ng mga pag-alipusta, pagdurusa, na hindi namin ginawa, nawa ay kami patatagin mo ang aming kalooban na mapagtagumpayan namin ito.
na madala namin ito, Panginoon, sa kalulahati ng iyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na pag kami may dumadaan ng mga pagdurusa, pag-alipusta, ay ingatan mo, Panginoon, ang aming testimony, na makita kayo sa aming buhay, na kayo, Panginoon, ang mataas sa aming mga buhay, sapagkat kayo ang aming pastol, ang aming tagapangalaga. Nawa, Panginoon, ay samahan mo kami lagi. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tugon po sa mensahe na ating napakinggan, tayo po ngayon ay dumako sa pag-awit ng "O Jesus, I Have Promised." Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my Master and my friend. I shall not fear the battle if thou art by my side, nor wander from the pathway if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me. The word is ever near. I see the sight that dazzle, the tempting sounds I hear. My foes are ever near me, around me and within. But Jesus draw thou nearer and shield my soul from sin. Oh, let me hear thee speaking in accents clear and still, above the storms and passion, the murmurs of self-will. Oh, speak to reassure me, to hasten our control. Oh, speak and make me listen, thou guardian of my soul. Oh, Jesus, thou hast promised to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall